Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Modernisasyon ng tricycle sa lungsod ng Lawag, pinag-aaralan ng Sangguniang Panlungsod. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Edmar Ines mula sa Lawag. Pinag-aaralan na ng Sangguniang Panlungsod ng Lawag ang modernisasyon ng mga papaserong tricycle na namamasada sa naturang lugar. Ayon kay City Vice Mayor Carlos Pariñas, nais ng konseho na baguhin ang tricycle code sa lungsod ng Lawag kung saan ang tricycle ay isang motorsiklo na may nakakabit na sidecar. Ngayong panahon ay mayroon na talagang tricycle na isang motorsiklo na may 3 gulong at passenger seat. Ang makabagong tricycle ay mas maluwang at ligtas ang mga pasahero dahil nakabuilt-in ang passenger seat sa katawan ng motorsiklo, samantalang ang lumang tricycle ay nakakabit ang sidecar sa motorsiklo na walang tamang sukat na kung minsan ay masikip at mababa na maging dahilan na hindi komportable ang mga pasahero. Umaasa ang makagawad ng konseho sa lungsod ng Lawag na susuportahan ng mga tricycle operators at drivers ang kanilang panukala para sa kapakanan ng mga pasahero. Mula sa lungsod ng Lawag, ito si Ed Marines para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Edmar Ines mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mga district hospitals sa La Union nakahandang tumugon sa epektong pangkalusugan na dulot ng El Nino. Ang detalye ng balita, ihahatid ni Glenda Sarak. Nakasagana dagiti district hospitals ditoy La Union no kas pagarigan umado ti bilang dagiti makaptan kadagiti sakit nga iton dati El Nino. Impanamnama dayto ni Dr. Alexander Flores manipod Rosario District Hospital. Kinunanang umdas ti pasilidad dagiti district hospitals kan provincial hospital ti La Union ang mga komodar kadagiti pasyente ang makaptan kadagiti sakit a konektado iti El Nino. Dinakamat na nga amin dagiti district hospitals ti probinsya kat sertipikado iti Integrated Management System. Inayon na nakasagana pa iti pasilidad ti Center of Hope ang mga komodarno ado dagiti makaptan iti nagduduma a sakit. Imunan adi nakamat ni Dr. Daniel Balanon Valdez manipod Ilocos Training and Regional Medical Center a posible nga agraira ti heat cramps, heat exhaustion, heat injury, heat stroke, gastroenteritis, typhoid, cholera, dengue ken food poisoning kabayatan ti El Nino. Manipod RP Agoo daytoy ni Glenda Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Sangguniang Panlungsod ng Borongan, isa sa ilalim sa ebalwasyon ng DILG Eastern Samar para sa Local Legislative Award. Pakinggan ang kabuang ulat hatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Iginugsodan DILG Eastern Samar Evaluation Team nga da Agosto 31 adun pagsubmiteran Sangguniang Panlungsod SP Borongan City ang gingkikinahanglan nga mga dokumento Local Legislative Award o LLLA. Ining kasumpahan pagrepresentar ang Sangguniang ng Syudad LLLA Regional Category. Una na iginsayo da SP ni Mrs. Florlita Mocoro, City Local Government Operations Officer, nga dun kriteriya ng LLLA ang madun masunod. Responsiveness of legislative agenda, availability of legislative documents, effectiveness of performance of the Sanggunian, efficiency of performance of the Sanggunian, legislative citations and awards, ug capacity development for legislators and staff,
Kung diin kinahanglan diri maubos sin 85% adtong rating ang SP, agud makasulod iniha LLA Regional Category. Sigun kan Mrs. Mocorong igbabase adto nasabing evaluation adtong performance ang SP sa kabin tulo ka tuig ang Hulyo 1 hantuig 2019 nga dahon Hunyo 30 tuig 2022. Tika nga syudad han Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, mahigit 86,000 mag-aaral sa Southern Leyte nakapag-enroll na ayon sa Department of Education o DepEd. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dalia Orit. Anaa sa kapin 86,000 ka mga tinunan gikan sa 378 ka mga eskwelahan sa tibuok Southern Leyte ang hingpit na nga naka-enroll para sa school year 2023 to 2024 base sa pinakauhi nga update sa Department of Education kon DepEd as of August karong tuiga. Mao kini ang nasaran sa Radyo Pilipinas gikan kang Planning Officer Lorlene Malbas atol sa gipahigayong interagency meeting kalabot sa Uplan Balik Eskwela. Matod pa sa opisyal, sa 378 ka mga tunghaan sa lalawigan, 343 niini mga public schools, 34 ka pribadong eskwelahan ug usa ka state university kon SUC. Pinakadaghang pampublikong eskwelahan ng elementary nga dunay 297, gisundan sa junior high school 46, senior high school 44 ug 7 ka mga integrated schools. Samtang gipasabot sab sa opisyal nga mokabat sa 4,368 ka mga teaching ug non-teaching personnel gikan sa DepEd Southern Leyte Division ang moalagad para sa karong umaabot school year. Kapin 2,600 niini mga maestra sa elementarya, 1,300 ka teacher sa junior high school, 400 kapin sa senior high school, ug 86 ang workforce sa division office. Matod pa sa datos gikan sa Learner Information System kon LIS, nagkaubos ang enrollment kung ikumpara sa niaging tuig, makinderman, public, private, SUC kon ALS. Sa laing bahin, gihatagan og gibugaton sa ahensya nga dili striktong requirement ang pagsuot og school uniform para sa mga pampublikong tunghaan. Gikan sa Radyo Pilipinas Sogod, kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. LGBTQ+ photo exhibit dinala sa Ateneo de Cagayan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gidala sa LGO ang photo exhibit nga ginganlan og How Inequality Looks Like ni adto nga miaging adlaw sa Peace Park sa Xavier University. Nangulo sa ribbon cutting sila si City Councilor Girly Balaba, Xavier University Student Activities and Leadership Development Head Andre Robert Daba, ex-UCSG President Adam Emmanuel Guanzon, nagkadaiyang LGBTQ+ organization sama sa SOGI, GAD, Kahilwayan 2023 ug uban pa. Ang How Inequality Looks Like usa ka photo exhibit ug public awareness campaign diin gipakita ang mga hulagway ug nagkadaiyang istorya sa mga miyembro sa LGBTQ+ community kinsa miagi og diskriminasyon sa eskwelahan, opisina, public places ug sa panimalay. Nasayrang gidala na ang maong exhibit sa FINMA Cagayan de Oro College ug Liceo de Cagayan University sa miaging mga bulan human kini gilusad sa Centrio Ayala Mall niadtong Hunyo 20. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga.
kontrata para sa muling pagbubukas ng School of Nursing sa MSU Ipil Campus sa Zamboanga, Sibugay, opisyal nang nilagdaan. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Leslie Cubol. Opisyal ang gilagdaan sa pangagaman ng probinsyal sa Zamboanga, Sibugay ug sa pamunuan sa Mindanao State University o MSU ang kasabutan alang sa subling pagbukas sa MSU School of Nursing Ipil Extension sa lungsod sa Ipil sa lalawigan sa Zamboanga, Sibugay. Ang kasabutan, gilagdaan tali nila ni Sibugay Governor Dulcian K. Hopper ug Attorney Basari Mapupuno, presidente sa MSU. Ang subling pagbukas sa School of Nursing sa MSU Ipil Campus mao ang katumanan sa saad ni Governor Ann K. Hopper sa mga Sibugaynon nga subli niyang buhion ang nagsilbing kabilin sa iyang mitaliwang amahan nga si Dr. George Hopper, ang unang gobernador o founding father sa Zamboanga, Sibugay. Sa iyang mensahe atol sa paglagda sa Memorandum of Agreement, gipadayag ni Hopper ang iyang tidunanay nga pasalamat sa tigdumala sa MSU diya sa ilang pagtinabangay nga mapalambo ang healthcare education system sa lalawigan. Misado sab ang gobernadora nga ibubo niya ang iyahang suporta aron mapalambo pagayo ang nursing profession, ang medical o ang susamang matang sa edukasyon sa lalawigan. Ang MSU School of Nursing Ipil Extension gikatakda nga magbukas karong bulan sa Setyembre alang sa school year 2023-2024. Nagpadayon sa ground ang online application alang sa mga estudyante nga interesadong mokuha sa kursong nursing. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Iligan. First Agri-Environment Month ipinagdiriwang ng LGU Iligan ngayong buwan ng Agosto. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gisaulog sa LGU Iligan ang pinakauna nga Agri-Environment Month nga adunay temang kalambuan sa kaumahan ug kinaiyahan fest. Nagkalain-lain ang mga kalihukan nga adunay kalambigitan sa pagpananom ug pag-amping sa kinaiyahan tibuok bulan sa Agosto. Tumong sa LGU Iligan aron nga ampingan ug maprotektahan ang kinaiyahan sa syudad. Kahinumduman nganing bag-ulang gideklara ang Mount Agad-Agad isip local conservation area ni adtong Agosto 2 ug gipahigayon sab ang katkat sa Mount Agad-Agad o endemic tree planting ni adtong Agosto 11, 2023. Takip sa kasaulugan ang pagpahigayon og mangrove tree growing activity ni adtong Agosto 19, 2023 sa Iligan Esplanade, Barangay Santiago diin nakatanom og 300 ka mga propagules o binhi sa mangrove tree. Ipahigayon sa albang float parade ni adtong adlawng Martes, Agosto 22, 2023. Gibida sa 33 ka mga barangay ang ilang mga tagsa-tagsa ka produkto o one barangay one product. Gawas sa mga nahisgutan, gipahigayon sab karong adlaw, Agosto 24, 2023 ang folk dance competition, awarding sa poster making contest, indigenous plaque making contest ug dish gardening sa City Public Plaza. Pinangunahan kini sa lokal nga kagamhanan sa Iligan pinaagi sa City Agriculturist Office. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Iligan kini si Sharif Timhar Hassan Habib Majid alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.